Lalaking gapos ng adiksyon sa pornografiya, tuluyan na bang makakalaya? Sa pagpapatuloy ng kwento ni Lorenzo Faraon. Dito lang sa The 700 Club Asia. Susunod na. Struggle sa akin kasi for example, magtatayt ako ng 1,000 pesos. Ang dami ko pang pwedeng bilhin noon sa 1,000 pesos. Kaya lang, hindi niya ako papakasalan kung hindi ako faithful sa Lord. Yun ang non-negotiable sa kanya. Pag hindi mo kaya maging tapat sa tithes, hindi tayo pwede. Bagamat mahirap sa simula, natutunan ni Lorenzo na ipaubaya sa Panginoon ang kanyang kaperahan. Sa proseso, lalong lumalim ang kanyang tiwala sa Diyos at napagtanto niyang kailanman ay hindi siya pinabayaan nito. Yung encounter, nangyari siya sa akin, yung natuto ako magtiwala sa Lord. Kasi pagka nag-surrender ka pagdating sa finances, which is ang pinakamahigpit na karibal ng Lord, ang kasunod nun, trust na sa bagay na hindi mo nakikita. Pag naging tapat ka sa finances, sa Lord, pag nagawa ka niyang pagkatiwalaan sa maliit na bagay, pagkakatiwalaan ka niya sa malaking bagay. So, since then, talagang bumuhos yung mga blessing na hindi namin inaakala. Siksikliglig, lahat na ng abundance nangyari. Isa rin sa pinakamatinding pagsubok ni Lorenzo ay ang lihim niyang pagkakalulong sa pornografiya, isang kasalanang unti-unti niyang isinuko sa Diyos. Porn addiction kasi ang isang sin na ikaw lamang nakakaalam. Every time magdidil ako sa ganong act, ang tindi ng conviction sa akin. Para akong nangingilabot. Sabi ko lang ay, Lord, ayoko na pong manood ng porn. Nadidiri na ako sa sarili ko. Serious yun, ma'am. Hindi siya isang prayer lang tapos na. The spirit is willing but the flesh is weak. Pero pag hinayaan mo ang Lord mag-intervention, yung being na mas malakas sa flesh, yun na, doon mangyayari talaga. So that's the time na tigil. Nawala na yung cravings, yung urge, nawala talaga. I felt the freedom. Hindi ko na siya naramdaman. Na-experience ko yung freedom. It has taken time, pero by the divine intervention talaga, yung pure na intention mo din, it is possible. Pag pinatawad ka na ng Lord, wala na makakagamit niyan ng kahit sinong tao laban sa'yo. Wala nang sibat ang makakasaksak pa sa akin. Habang lumalalim ang pananampalataya ni Lorenzo, tumibay rin ang kanyang relasyon kay Dayan. Siya talaga naging tulay kung bakit ko nakilala ang Lord, which is yun ang pinaka-importanting bagay sa buhay ko ngayon, ang makilala siya. Ngunit may isang pagsubok na nagbabantang sumira sa kanilang pag-iibigan, ang madilim at mapait na nakaraan ni Lorenzo. Sa lahat ng nakarelasyon ko dati, hindi ko masabi-sabi. Boyfriend, girlfriend pa lang kami, nilatag ko ng lahat. Initial thinking ko pa noon, patay, baka ayaw mo na sa akin. Pero opposite eh. Sabi niya sa akin, ang ganda ng story mo, magagamit mo yan. Tapos I never anticipated na ganun yung magiging pagtanggap. Hindi niya ako tiningnan kung ano ako dati. Tiningnan niya ako kung paano ko i-present ang sarili ko ngayon. Nauwi sa kasalan ang pag-iibigan ni Lorenzo at Dayan na sentro ang Diyos bilang matibay na pundasyon. Ngayon, biniyayaan sila ng 4 na anak at bumubuo ng isang pamilyang namumuhay ng may takot at pagtitiwala sa Panginoon. Isa siya sa blessing na pinagpapasalamat ko sa Lord. Ang sarap-sarap ng pakiramdam namin pag nakikita namin ang anak namin ay marunong magdasal. Kasi ang katuwiran namin dyan ay hindi kami habang buhay narito sa lupa. Pero ang Diyos, kasama nyo dito sa lupa. Ang Diyos ay unang pinag-aaralan at pinag-uusapan sa loob ng bahay. Natutunan din ni Lorenzo na buong pusong patawarin ang mga taong nakasakit sa kanya. Kung sino may Diyos sa puso, siya magpatawad. Isa din yan sa pinakamalaking conviction na challenge sa akin ng Lord, magpatawad sa mga taong nasaktan ko at nakasakit sa akin. He was just a normal church goer that time. Nakita ko yung paglago niya spiritually. Una ko siyang tinuruan, silang family actually, mag-devotion. At yung malalim na pananalangin, and they were in love to it. Ngayon as he walked, kita ko yung dedication niya at kita ko yung puso niya talaga sa Diyos. Kita mo yung kung paano kumilos ang Diyos sa kanyang buhay at kung paano siya nag-submit sa Panginoon. Grabe yung changes. Whenever he speaks, people listen. That's anointing. May power, may conviction. It's a continuous mentoring na kapag nakikita
ko siya na parang may time na weak, andun ako para ilay ang hands ko sa kanya at kakamustahin ko siya. Mas sinishift yung focus niya sa gawain ng Diyos, sa pag-devotion, kaysa sa nakaraan. And yun na, kami na rin ang nakapansin na unti-unti, ang layo-layo niya na sa dati, na hindi na talaga ma-recognize. Kasi, di ba, born again is dying to your old self. Kailangan kang isilang ulit. Nakita ko kung paano siyang nag-heal talaga sa kanyang past. Na ngayon, bilang siya ay nakaranas ng kagalingan, ginagamit naman niya yung experience niya para magpagaling ng mas marami pang tao. Ibinabahagi ni Lorenzo ang kanyang kwento sa iba't ibang platform upang ipahayag ang pag-ibig at katapatan ng Diyos. Ano bang may pagmamalaki ko sa Diyos? Sino ba ako kumpara sa pag-ibig ng Diyos? I'm just nothing. Kung ano mang dilim yung nangyari sa akin noong nakaraan na yun, wala na yan. Salamat Panginoon for saving me at for using this man for a great purpose. Sobrang sarap mabuhay sa buhay na ipinangako ng Diyos. God is alive. He is working sa akin, sa atin lahat. He is the Redeemer, the mighty Savior. Wala nang iba pa. Alam mo, sorry lang, Mari, umiiyak ako kanina pa habang pinanonood ko yung kwento nila. Hindi, sorry din sa inyo na pula ang mata ko ngayon at luhaan dahil na-touch lang talaga ako doon sa yung pagtanggap ni Dayan kay Lorenzo. Nung parang inadmit ni Lorenzo, ito ako yung past ko. Hindi ito ako ngayon, pero ito yung past ko. Right. Tapos, ang unang salita sa bibig ni Dayan is, napakaganda ng kwento mo, pwede mong gamitin yan para sa Panginoon. That's right. Sobra ako na-touch doon kasi siguro ang karaniwang babae, di ba, say, oh no, ayoko na sa'yo. Pero yung reaction ni Dayan, I believe that is the same reaction that God has to you and me kapag lumapit tayo sa Kanya at nagsabi tayo kay Lord, at alam ni Lord ang buhay natin, pero hinihintay lang niyang lalapit tayo sa Kanya para sabihin, Lord, ito ako, ito yung past ko. Kino-confess ko sa iyo lahat, Lord God, tatanggapin mo ba ako kahit ito yung ginawa ko noon at napakasama akong tao noon. So parang naramdaman ko yung love ni Jesus para sa atin, doon sa ginawa ni Dayan kay Lorenzo. And God's answer to the questions you just asked is always yes. Always. Tatanggapin kita, anak. At kalimutan mo na lahat ng nagawa mo sa nakaraan. It's all erased. All deleted. Wala na yan, hindi mahanap ulit. Addiction to pornography can destroy lives. Recent studies have proven that it affects brain function when exposed regularly. Prolonged exposure can alter brain structures, brain function, and consequently, behavior. Grabe talaga, Mari, kasi parang drugs lang yan, no? Yung drugs, yung addiction to pornography that releases yung sinasabing dopamine, no? Which is a feel-good hormone. It makes us feel good. And the problem is, when you are reliant dito sa epekto ng pornografiya sa iyong brain at sa iyong katawan, mas nahihirapan kang kunin yung feel-good fix. Parang you need more and more and more. Parang tumataas yung tolerance mo, yung threshold mo. And like Lorenzo, it can result in other sinful acts. A life that, if left unchecked, may lead to a downward spiral. So kung isa po kayong individual na posibleng na-addict na sa porn, we just want you to know that there is a way out. As David said in Psalm 119, verse 37, turn my eyes away from worthless things. Preserve my life according to your word. And this can be your prayer, our prayer, as we seek God and we ask Him to set us free from this addiction and all kinds of addictions. If you want to turn away from addiction to pornography, the first step is to surrender your life to Jesus. Pray this prayer now from your heart and in all humility, give your life to Him. Oh God, Father God, I know you love me because you sent Jesus to die on the cross for me. Even if there was no other sinners in the world, you would have sent Jesus to die for me. That's how much you love me. Father, hindi ko naintindihan kung paano ka magmahal. Sa oras na ito, isinusuko ko po ang aking buhay sa inyo. Father, would you come into my life?
would you fill me with the power of your Holy Spirit to break free of the addiction that I am hooked on right now. Hindi ko na kaya, Panginoon. Hindi ko kaya makalaya. But you can set me free. And so I'm trusting you, Father. I surrender to you now. Set me free, Lord. In Jesus' name I pray. Amen. And as you are praying, no, Mari, I felt in my heart that there are some people who feel, naku, itong addiction ko sa porn, pandidirihan lang ako ng Diyos. But you know what? The Lord God is not like that. When you approach Him with a heart that wants to receive Him. So if that's you right now, just open your heart and say, Lord God, maraming salamat kasi hindi mo ako pinandidirihan. Alam kong this addiction that I have to pornography, I don't even know how I'm going to break it. Maybe that is what you're saying right now, but I know the Lord God can do it in your life, and we're going to ask Him to do it. Lord God, we are asking you to do it right now, just like what you did in the life of Lorenzo, and not only Lorenzo, to many other people who surrendered to the Lord Jesus and are free from pornography addiction. Today, it will happen to you in the name of Jesus. Just open your heart and receive this prayer and accept it. And if you prayed with us, gusto namin i-celebrate ang bagong journey na ito, sa iyong buhay. Maaari kang tumawag sa aming prayer center na bukas 24/7. Maaari ka naming tulungan na simulan ang inyong pananampalataya kay God. Pwede ka naming i-refer sa isang local church na malapit sa inyong lugar para mas lalo mong makilala si Jesus. Makikita ang aming contact information ngayon din sa screen. We will be right back after the break. Don't go away. Panginoong Jesus, natanggap ko po kayo na aking Panginoon at tagapagligtas. Sumabay ka ba sa panalangin upang tanggapin si Jesus? Narito ang CBN Asia Prayer Center para sa iyo 24/7 upang tulungan kang magsimula ng panibagong buhay na punong-puno ng pag-asa, kapayapaan at tagumpay. Just text YES, your name and location o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. Are you ready to unlock the power of your voice? Join VoiceCon 2025 via webinar or face-to-face. Scan the QR code for more. Maghihintay pa rin ako, Lord. I'm Nolo Lopez. I'm Jasmine, and this is my story. Tugon is now available on USB flash drive with a downloadable discussion guide. Watch and engage in meaningful conversations with your family and friends. Donate 1,000 pesos to CBN Asia and receive 2 bonus Tanikala telemovies, Kampihan and Senior Moment with free discussion guides. Your support helps produce more Tanikala telemovies, inspiring programs, music, and online content that transform lives. Become a CBN Asia partner today. Alam natin hindi madali ang buhay, lalo na sa ating mga kababayan sa mga liblib at mahihirap na lugar. Ang mga kalamidad at mga krisis na dulot ng tao ay patuloy na nagpapahirap sa marami. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang Operation Blessing, ang humanitarian arm ng CBN Asia, ay patuloy na nagbibigay ng pag-asa sa mga biktima. Sa pamamagitan ng kanilang agarang tulong, nabibigyan ng pagkakataon ang mga tao na makabangon muli at magpatuloy sa buhay. That's right, Mari. Operation Blessing is always there to help, whether it's after a typhoon or any kind of disaster. OB provides free medical services, dental care, and medicines to those who need it the most. And all of this is possible because of you, our kind-hearted donors. So maraming salamat from the bottom of our hearts. Dahil sa inyong mga donasyon, mas marami tayong natutulungan at patuloy tayong nakakabalik sa mga komunidad na nangangailangan. Kung nais niyong magbigay ng tulong, i-scan lang po ang QR code na makikita niyo sa screen. Ang bawat maliit na kontribusyon ay may malaking epekto. Salamat po at pagpalaan kayo ng Diyos. Amen. If you need a boost of positivity, don't forget to check out Reverb Worship. It's not just about music, but also about finding strength and encouragement through our faith in God. Sa mundong puno ng mga pagsubok, ang mga awit ng pananampalataya at mga mensahe ni Jesus ang nagiging gabay natin.
Makikita nyo kami sa YouTube, Facebook o sa reverbworship.com.ph para sa mga inspiring na kantang tiyak magpapalakas sa inyong kalooban. Stay tuned. We'll be right back after this break. Developing the habit of generosity is easier with GCash scheduled transfers. On your GCash app, tap Transfer. On the bank transfer page, tap Add Account. Select BDO. Create a nickname. Enter the account name, CBN Asia Incorporated. The account number 003000055 and your email address. At the bottom of the screen, tap Add New Schedule. Choose to donate weekly or monthly. Select your preferred date. Input the amount of your donation. Tap Next. Review details, then tap Confirm. Good will come to those who are generous. Become a CBN Asia partner today. Magdodonate ako sa CBN Asia. Oh, bait naman. Sige. Type mo cbnasia.com/give. cbnasia.com/give. Yan. Okay pa. Kaya mo na yan. Madali na yan. Ikaw na. Tulungan niyo po. Ang dami pong itatype eh. Tapos 4 lang yung daliri ko. Tapos ang dami pang hihinging details. Iba na eh. Ay, iba na. Iba na po. Icons na oh. Opo. Nagbago na yan. Nandito oh. Kaya ko na po to. Sige. Excuse kero to. Ako na po dito. Relax na lang po yan. Yan. Pagkatapos ko, kaya Rodel, ikaw naman po mag-donate ha. Ikaw nga po, 5 daliri mo, di ka nagdo-donate eh. Anong hindi? Kaka-donate ko lang sa cellphone. Sobrang dali na pala. Ano pa hinihintay natin? Donate na! Welcome back to the show, and joining us today once again is Lorenzo and his campus crush and now wife, Diane. Wow! Wow, so Lorenzo, no? Nandun na tayo sa point ng story mo na you accepted Jesus into your life. But there was still that struggle with pornography. Why was it so hard for you to let go of that? Dahil po dala-dala ko siya ng maraming taon at sabi ko nga po kanina, hindi siya overnight lang na win ko yung sarili ko. It has been a process, and I had this one devotion night, one quiet time kung saan doon ko talaga personal na kinausap si Lord. At right there and then, after that one quiet time, tumigil lahat. As in yung addiction, yung cravings, yung surge, yung urge, nawala siya lahat talaga. As in, hindi ko siya hinanap-hanap na since then. Leads me to the question. Alam ko, medyo kilos ng Panginoon yun, di ba? The Lord moved in your life to do that. Yes, that's the Holy Spirit. So, may mabibigay ka bang tips sa mga kaibigan natin that are struggling with porn to get free of the addiction? Simple lang po, magbasa kayo ng Bible. Kasi yun lang yung way para makatakbo ka sa kahit anong tawag ng kasalanan. The more na pinapalakas mo ang spirit mo, humihina yung pangangailangan ng katawan. So, yun po. Be transformed by the renewing of the mind. Yeah. Diba? Yes, indeed. The power of the word is just amazing to free you from all kinds of addictions. Pati yung addiction sa bad ugali, kasama din niya. May mga taong addict sa bad ugali. Read your Bible. Try to meet. Don't just read it because you want to be set free. Read it because you want to know who Jesus is. Amen. So, okay. Doc Lorenzo, while struggling from porn, you were also in a relationship na with Diane. How did this affect yung pananaw mo sa relationship mo with her? Sa lahat ng mga nagdaan kong mga minahal sa buhay dati, kay Diane lang po ako nakaramdam ng konsensya na parang every time na magdedwell ako sa pornography, I feel like I'm cheating. Tapos at kasabay noon, nandidiri na ako sa aking sarili. Mm-hmm. Parang she doesn't deserve it. So, yun na yung naging mitya talaga kung bakit winakasan ko po yung addiction. Winakasan ng Lord yung addiction sa akin.
So while that was going on with Doc Lorenzo, no, Diane, what was going on with you? Did you know that he was still struggling with pornography? Honestly, no. Mm. Because I prayed for him already. You prayed for him. So, did you help him in this struggle? Tinulungan mo ba siya? I continued praying for him too. That's the reason why na alis talaga totally yung pagka-addict niya sa porn. I think prayer and fasting yung naka-help din sa kanya. I did prayer and fasting for him. Doc, ikaw, was it hard for you to confess your struggles with pornography with your then girlfriend pa lang, di ba? To be honest, hindi. I don't know why, kasi nga, nabanggit ko po kanina na hindi ko siya ino-open sa mga past relationships ko. Pero I don't know for some reason kung bakit yung siya na, yung una pa lang sabi ko, ilalatag ko na lahat sa lamesa, bahala ka na. Ayoko nang mabuhay sa kasinungalingan at sa pagkukubli. Ganyan ang ano, that's how you told her? That's how you shared with her? Yes, tapos kunento ko po sa kanya lahat. Lahat na. Yun po. Nasya ka ba? Yeah. Actually, ang naramdaman ko doon ay parang naastigan ako sa kanya. Sabi ko, wow, it's a beautiful story. Wow. It's an amazing story to be shared, to be testified. Parang, ang galing ng taong to, ang galing ng pagkakagamit sa'yo ng Lord. Parang, you are so strong enough para gamitin ka ng Lord sa mga pinagdaanan mo para gamitin sa kanyang glory. Kasi only few po yung mga ginagamit ng Lord sa mga ganong mga karanasan. Ibig sabihin, ganon kalaki yung tiwala ng Lord sa'yo na masusurpass mo yon, na magagamit mo yon for His glory. Ganun po yung yung thinking ko nung time na yon. So now that you're married, how do you keep yourself free, Doc, from porn? Ano yung mga paraan upang makaiwas dito? Well, aside from regular devotion that we do every day, every morning, honestly, at this point of time, hindi na siya problem kasi sa akin. Matagal na akong napalaya ng Lord dyan. So, hindi ko na siya na-encounter as a problem. Baka merong hindi nakakaintindi ng salitang devotion. Paki-explain na lang. Every day, nagbabasa kami ng scriptures and then we digest it. Then we talk about it and then we close it with prayer every day. Okay, so Doc, when you said there was that one Bible study where you felt God's healing presence upon you and you felt free na talaga from the addiction to porn, when did you and Diane decide to start sharing this testimony? At mahirap ba yon yung decision na ikwento tong parte ng buhay mo? Sa part ko nung una, mahirap kasi ang side niya, gusto niyang gamitin ko siya for the glory of God. At ako, bilang hindi ako sanay sa ganyang larangan pa nung una, medyo hesitant pa ako. Kaya lang, naniniwala kasi ako na ang Diyos minsan ay nangungusap sa bibig ng aking wife. So sabi ko, so might as well, baka ito rin ang sinasabi ng Lord. Baka ito rin ang nais ng Lord. So, nag-submit ako. And then, ayun, nagtuloy-tuloy na. Did you ever have a person that helped you in this walk of yours to fight pornography? Yes, malaking tulong po yung mga pastors na nakapaligid sa amin. Specifically si Pastor Jay, which is kasi magkakabarkada kami. And then, matindi kasi yung drive niya to serve. So, nadadamay kami doon. And then, ayan, hanggang sa pare-pares na kaming nasa ministry ngayon. Amen. Yeah. Ngayon na meron na kayong mga anak, ano yung mga pagsubok na hinaharap ninyo at paano niyo ito napagtatagumpayan? Actually, napaka-petty things lang po. Yung ingay lang sa bahay kasi sobrang dami namin anak. So, napapagtagumpayan namin yan by giving time to them. Tsaka po, we make sure na hindi nila ma-experience yung parehong experience na naranasan ko. Kung ano mang naranasan ko, lesson na lang yung dala-dala ko at i-apply ko just to make sure na hindi sila mararanasan yun. Kasama na dyan yung pag-communicate ninyo sa... Yes, open communication. Yes. At hindi mo pababayaan na ang mga anak ninyo na hindi nyo alam kung nasaan at sino ang kalaro, di ba? So, ito lang, no? In your walk
with the Lord and in your walk together, in your marriage, together with your children, gaano ka-importante sa inyo yung accountability, especially with your, I guess, your spiritual mentors, no, to help you in your marriage? Well, mahalaga sa akin, lalo na pag may kaibigan kaming pastor, kasi they remind us na ang aming pagsasama is a trifold covenant. Hindi lang to kami lang dalawa. Ako, siya, at ang Panginoon. At yun lang palaging iniisip namin. At pag may Panginoon ka kasi sa pag-itan naming dalawa, hindi kami nakakagawa ng mga desisyon na makakasira at makakasakit ng husto sa pagsasama namin dalawa. What about you, Diane? Any thoughts on accountability and moving forward in your marriage? We are always reminded na we should act like a good example po sa lahat ng mga nakakakita sa amin kasi they are looking up for us na okay, kung anong gagawin ng mga to now that we are, one of the content creator or influencer sa Batangas City, napaka-ano po namin sa mga kinikilos namin kasi isa nga po kami sa tinitingnan ng tao kung ano yung kanilang dapat gawin. So, we are very careful sa kinikilos talaga namin. So, how can people follow you and look at all of the content that you create? We have a Facebook page po sa Facebook. So, ano yung hahanapin ng mga tao? Siyempre naman, no? Paano kayo? It's Lordia. Lordia. It's a combination of our first 3 letters of our name. At doon makikita ng mga tao yung journey ninyo as a couple. Yes po. Are you open about your previous struggle on that page, Lorenzo? Yes po, nailahad ko na siya doon. Wow. So, mga tao. Siguro unang mong... Yes po. Okay. So, maybe if you're struggling, with pornography, maybe you can follow them on Facebook to get inspiration. Hindi lang yan. We want to pray for them now Yes. because it's so encouraging, it's so inspiring, and it's so hopeful na, we have couples like them, families like them in a country which is so lost. Ang dami nating mga families na watak-watak. Saka we don't talk about this, di ba? In families, hindi talaga pinag-uusapan to. Pero now, we're talking about New it. generation. Let's pray for them. Let's Father pray. God, we thank you for the lives of Lorenzo and Diane. Thank you for their family, Lord. Would you continue to bless them? Bless their family, Lord. Keep them 100% intact, Panginoon. Lord, send your warring angels always to guard them, set them around and about them, Lord. Cover them north, east, south, and west. Lord, their children, continue to give them, Lord, insights into your word. Continue to give them all a hunger for your word. Father, as they step out in faith to continue to minister to your people, Lord, who have yet to hear this inspiring and encouraging message of unity in the family, Lord, communication in the family, this goal of yours, Father, to preserve the Filipino family, Lord, would you continue to give them strength, continue to give them your wisdom and your guidance, Father. We know, Lord, that you will never let them go because that's the kind of God you are. So maraming salamat, Panginoon, sa pamilyang ito. We bless them now with the power of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit in Jesus' mighty name. Amen and amen. Thank you so much, Lorenzo and Diane. Thank you so much. Thank you po. As we close today, let's remember the comforting words from Scripture. 1 Corinthians 10 verse 13 reminds us that no temptation has overtaken you that is not common to man. God is faithful, and He will not let you be tempted beyond your ability, but with the temptation He will also provide the way of escape, that you may be able to endure it. And this verse affirms that God is able to set us free from the bondage of addiction, whatever it may be. Support this program, which brings the message of hope into your home. Scan the QR code on your screen for your donation. Thank you for joining us today. God bless you, and we'll see you again next week for more inspiring testimonies. Bye!